Good morning mga viewers. Ito na naman ako sa plums. Pinasya lang ko ngayon kasi naging abala ko sa all around work saka sa pagpitas ng kalamansi. Maraming kalamansi sa aming kapitbahay. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to click subscribe, like, and share. Ito parang cherry, no? Parang apple. Kailangan nuhugasan niya bago kakainin. Kasi pagka hindi nyo hinugasan, yan kasi mga alikabok. May kasamang mga fertilizer. Yan. Yan, ganyan ang kulay ng cherry. Season ng cherry ngayon. Kung mapapanood nyo yan, plums, marami kung last sa mga vlog ko. Yun naman kulay dilaw, may halong kulay dilaw din to. Pag medyo green pa, ganyan, hilaw pa yan. Kailangan titikim muna kayo bago aanihin. Kailangan fully ripe. Ganito ang fully ripe. Yan. Ganyan ang pagkadilaw, fully ripe. Yan. Ngayon, yung mga ibong kasi dito, marami. Kinakain nila yung ganyan. Ngayon, kung meron kayong mga ibon, alagang manok, pwedeng pakain yan. Kaya pinakakain namin sa mga geese, saka sa squirrel, pag natuyo yung mga nakagat ng mga ibon. Madaming kagat ng ibon. Ayan din kagat ng ibon. Ayan, kasi tumatamis na siya. Kaya kinakagat siya ng ibon. Nasasarapan na ang ibon kasi matamis-tamis na yan. Pag hilaw, hindi nila pinapansin. Ngayon ito, kaya kailangan pagpitas-pitas ng prutas, yan, pagpitas-pitas ng prutas, pinapasyalan din fully ripe na ba o unripe, kasi sour ang unripe. Pag fully ripe, matamis. Yun ang tinatawag ng mga matatanda, hinog sa puno. Ngayon, pag kumpul na ganyan, parang lansones. Ayan, kita nyo, parang lansones. Ngayon, itong mga alaga namin pusa, akala siguro bolang kristal, ewan ko kung ibon. Pag nanghuhuli kasi sila ng ibon, ang daming nalugas. Ito yung mga nalugas. Yan naman yung mga bumaksak na mga may kagat ng ibon. Yan, may kagat ng ibon. Nahuhulog, pwede yan kainin ng mga squirrels sa park. Kaya kung meron kayong alagang mga ibon, mga alagang hayop, kailangan nakakulong. Hindi advisable na naggagala sila kasi nga yung mga bunga na yan nilalaro siguro. Kahit yung aming ubas, maraming napaglaruan yung kuting namin pusa. Kung naapakan ko yung isang prutas, yan, kasi yung aming pagong kumakain din ng prutas, gulay. Wow, ang ganda naman na to. Korting puso, ang cute. Kasi parang peaches. Ay, cute. Ang maliit. Ayan naman ang plums. Parang mahilaw-hilaw pa siya pagka ganyan ang kulay. Ang ganda na tanawin sa puno. Paano siyang uubusin? Ayan, kausap uli natin. May mga kagat ng ibon.
Yan. Kung nandito kayo, hingi kayo. Kasi, ang kailangan kasi may business permit, saka may store sa pagtitinda. Ayan, hindi ko na siya nilagyan ng pambugaw ng ibon. Ribbon yun na kulay silver na bibili sa sa truck. Ano bang pangalan ng tindahan na yun? Hardware na meron silang ribbon isinasabit para nabubugaw ang mga ibon. Kasi sabi sa Bible, kakainin din ang mga maiilap na ibon. Kaya hayaan ko na lang nakainin din yung iba para nakakasunod din tayo sa kalooban ng Diyos na yung mga ibon, maiilap na ibon, may kapatid rin pala sa anin nyo. Kaya pwede na. Makakain ba namin lahat to? Ito, laki laki. Ngayon, kukuha ko nito, titigman ko kung okay na anihin o maghintay pa ng mga ilang araw. Yan, may konting pekas, aalisin ko lang yan, hugasan, pupunasan ng paper towel. Ganda ganda. Matamis siya pagka talagang hinog. Itataga lang sa umaga, kailangan kasi naaarawat din. Ito, kunin ko na rin to kasi may kagat. Bigay ko sa pagong. May alaga kami ng pagong. Ayan pa sila. Ito pa yung isa. Pag mag-aani na lang ako para kasi marami pa akong gagawin, kaya kinunan ko na lang muna isa para tikman. Ngayon mag-like na lang dyan. Hopefully pag nakarating kayo dito, matikman nyo rin yan. Yearly lang kasing magbunga yan. Okay? At healthy kumain ng prutas dahil bababa ang cholesterol nyo, natatangay sa pagdumi para hindi kayo magkaroon ng colon cancer. Nabibilis ang digestion ng kinakain nyo, saka mabilis ang mga healing kung may mga sugat-sugat kayo sa internal organs, kasi may mga life cells ang mga prutas. May kanya-kanya silang nutrition. Sa mga dati kong mga vlog, may mababasa, kung babasahin niyo yung mga description, sinishare ko rin yung mga natutuhan ko sa food and nutrition nung nag-aaral pa ako sa Fresno City College. Mahal din ang libro, kaya mag-uukol din kayo ng oras sa pagbabasa ng mga kaalaman. Mahalaga yun. Kaya ng sabi sa Bible, ang kaalaman ay mahusay sa kaluluwa. Yan, kaalamanan, knowledge. Okay, thank you for watching. See you on my next vlog. Bye.